kukunin niya ang bola. Pero ang target niya, ang tiyan ko! Kita mo, ginamit yung kanan niyo! Aba, Yes! Nagawa ko! Isa ng panibagong araw, papalapit na ang airship na sinasakyan ni Nagon sa lugar ng susunod nilang pagsusulit, kung saan gaganapin ang pangatlong bahagi ng kanilang hunter exams. Sa lahat ng kalahok, humingi kami ng paumanhin sa matagal na paghihintay. Malapit na po tayo sa ating destinasyon, kaya magsipaganda na kayo. Wow! Doon pala magaganap ang susunod namin pagsubok! Sa inyong lahat, nandito na tayo sa lugar ng third phase ng exams. Nasa ibabaw kayo ng tore na tinatawag na Trick Tower. ano? Trick Tower? Ngayon, dapat makarating kayo sa pinakaibabang palapag ng tore ito ng buhay. At kailangan gawin yon sa loob ng time limit na 72 oras. Kaya simulan na natin ang third phase ng inyong exam. Paano tayo makakababa dito? Ako naman ang makikipaglaro. Galingan nyo at good luck sa inyong lahat. Siguro naman, hindi natin kailangan tumalon dyan. Imposible rin kumapit sa gilid para bumaba. Siguro para sa karaniwang tao. Pero para sa isang ekspertong rock climber na tulad ko, manilang sa akin ang bumaba dito. Okay si Manong. Ang bilis nila nakakababa. Sa lagay na to, mukhang ako na ang unang makakapasa sa pagsubok na ito nang wala man lang kahirap-hirap. Huh? Tulad nga ng kasasabi lang ni Kurapika, imposibleng bumaba dyan. Oo. Oh, anong problema? Kumunti ang bilang ng mga tao dito. Talaga? Ang bilang ko, 23 na lang tayo dito. Nangangahulugan lang na marami na sa ating nakahanap ng nabasan. Pero paano? Bigla na lang sila naglaho? Isa lang ang posibilidad na naisip ko. Na nakahanap sila ng mga nakakubling lagusan na papunta sa ibabang palapag. Kurapika! Yamio! Ano yun, Gon? Tingnan nyo! May nahanap kami mga nakatagong daanan! Huh? Sabi ko na, kailangan lang natin itulak ang tipak ng batong yan at lahat tayo makakababa mula rito. Magaling! Ang husay mo, Gon! Tara, sabay-sabay na tayo bumaba! Pero may gumugulo sa akin. Bakit? Tungkol saan ba yung gumugulo sa'yo? May daanan doon, pati doon. At saka doon. Banda doon, meron din. 5 lahat-lahat. Ganun karami? May 5 nakakubling daan na malapit sa isa't isa. Parang kahina-hinala nga. Baka ilan sa mga yan ay patibong. At saka hindi lang yon. Mukhang isang beses lang pwedeng gamitin ang mga pintong to. Ganun? Sinubukan namin buksan yung isang pinto na ginamit na ng iba. Pero kahit anong gawin namin, ayaw na bumukas. Batay sa sukat ng pinto, mukhang isang tao lang ang magkakasya at hindi pwedeng magsabay-sabay. Bale, ibig sabihin isang pinto para sa bawat tao. Mukhang kailangan talaga natin maghiwa-hiwalay para makababa. Kami ni Gon, ayos lang sa amin ang maghiwalay. Pumili na kami ng pinto. Walang samaan ng loob kung may mapunta sa patibong. Kaya Loryo, Kurapika, anong gagawin nyo? Okay ako doon. Ganun talaga kung minsan sa exams. Sortihan lang. Wala din problema sa akin. O paano? Sa bilang na 3, sabay-sabay tayong tatalon, okay? Mukhang hanggang dito na muna ang pagsasama natin. Paalam! Magkita-kita tayo sa baba ng tore. Okay, gawin na natin. 1, 2, 3! Huh? Teka, nangyari? Napakaikli ng paghiwalay natin. Ano kaya yun? Pinaghiwa-hiwalay pa yung mga pinto tapos papunta rin pala sa isang kwarto? Ang gulo? Huh? Sa inyong 5, kailangan nyo lamang sundin ang pasya na nakararami upang makarating kayo sa inyong patutunguhan. Sabi dito. 5? Ano to? Mukha siyang relo na may timer. At may 2 botones na may X at bilog. Maaari kayang kulang pa tayo? At makakalabas lang tayo sa kwartong ito kung may isa pang aplikante na malalaglag dito kasama natin? Tama
ngayon. Sino Ang yan? pangalan ko ay Ipo. Ako ang warden ng piitang ito. At ako rin ang inyong examiner para sa ikatlong pagsubok. Teka, warden ng piitan ito? Sa loob ng touring ito, maraming ruta na mapagpipilian upang makarating sa ibaba. Daang nakadepende sa pasya ng karamihan ang napili niyong paraan. Tulad na nakikita niyo dyan. Pagkakaisa magiging susi sa pagpasa ninyo sa third phase ng Hunter Exams. Kung may makasarili sa inyo o ayaw makisama, magkakagulo kayo at hindi makakabante. Hindi rin kayo makakapagsimula hanggat wala pang 5 miyembro ng grupo ninyo. Yun lang ang swerte, sana kayo. Ay, ibig sabihin kailangan pa natin maghintay hanggang may dumating dito. Okay ba yun sa inyo? Mukhang wala naman tayong ibang magagawa. Pinatawag mo daw kami, Warden. Nagsimula na ang pagsusulit. Kaya bilis, magsipwesto na kayo. Sige. Ayoko na! Dalawang oras na nasasayang natin dito. Paano kung napunta na lahat sa ibang ruta at wala na pala tayong hinihintay dito? At isa pa, kung may naiwan pa sa taas ngayon, siguradong pulpul na kulelat na lang yun. Huminahon ka, Leorio. Wala tayong mapapala sa ginagawa mo. Pero paano na? Paano kung walang dumating dito bago maubos ang time limit natin? Babagsak tayo! Hindi ako papayag nun! Kaya mo bang tanggapin? Shh! Tahimik. Ano? Pakinggan mo yun. Oh! Nakababa rin sa wakas. Ginong Tomba! Kulilat nga. Bakit naman siya pa? Ayos na. Tama nga ang hula ko. Kapag may 5 tao nang nakapagsuot ng timer, tsaka palang bubukas yung pinto palabas. Para sa pinto ito, pindutin ang bilog para buksan at X para wag buksan. Ito na ba yung pasya ng karamihan na sinasabi? Obvious naman kung anong dapat pindutin ng lahat, di ba? Ano? Sabihin nyo nga, sino sa inyo piloso mong bumindot ng X? Pasensya na pare, ako yun. Nagkamali lang ako rin napindot. Ang akala mo ba nakakatawa ka, Manong? At isa pa, hindi mo ko pare, malinaw. Ito naman sabi ko nga, aksidente lang yun. Aksidente your face! Siyempre lang nagkakamali ka ba, ha? Ano? Okay lang. Ang importante, bumukas naman yung pinto. Hindi okay eh. Nananadya ang balat kalabaw na to eh. Alam kong ginawa mo yung para lamang ines. Tayo na, wala na tayong oras para dyan, Leorio. Oo, yaan mo na siya. Kahit ano pang buto na matripan niyang pindutin, kahit mali. Tayo pa rin 4 ang majority, kaya walang kaso yun. Oo nga naman. Tayo na, bilisan na natin. Ano yan? Papipiliin na naman tayo kaagad? Ang bilis naman. Anong direksyon ang pipiliin? Ang bilog sa kanan at X sa kaliwa? Kanan ba? O kaliwa? Ha! Sino naman na may gustong pumunta sa kanan? Hindi niyo ba alam? Kadalasan mas tama yung nasa kaliwa. Totoo yun. Batay sa mga pag-aaral, na-discover nilang mas madalas na pinipili ng mga taong naliligaw o nasa mga sangasangang daan ang bandang kaliwa ng hindi nila namamalayan. Oo, narinig ko rin ang tungkol doon. Eh di kung ganun, dapat lamang pa rin yung pumindot ng kaliwa. Umamin kayo. Sino sa inyo pumindot sa kanan? Ako. Ako rin. Ang mga to talaga walang pakialam. Kaya nga sa kanan nila piniling dumaan. Para sa ganun, mautakan natin ang examiner. Kung alam ng examiner na mas madalas piliin ang kaliwa, natural lang, nagagawin niya mas mahirap ang mga patibong sa daang yun. Kainis! So sinasabi niyo mababaw kami mag-isip ganun? Kasama ba ako doon? Saan naman kaya tayo napunta ngayon? Tumingin kayo, dun sa harap. Dumating na ang mga aplikante. Pwede mo na akong pakawalan. Malaya na rin. Sa wakas, akala ko hindi na kayo makakarating. Mga kalahok, hayaan niyong ipaliwanag ko. Tulad ng nakikita ninyo sa inyong harapan, ang mga bumati sa inyo ay ilan sa mga bilanggong nakakulong Mga dito sa bilanggo? Trade Tower. Pinili sila ng Hunter Exam Committee upang pangasiwaan kayo dito bilang mga examiner ninyo. At ang kailangan ninyong gawin? Kailangan niyo lang naman silang matalo sa laban. 5 sila, pareho ng bilang ninyo. 1-on-1 ang mga laban. Isang beses lang pwede lumaban ang bawat isa sa inyo. Kahit ano pwede niyong gawin, pero hindi pwedeng magtabla. Magkakamit lang kayo ng panalo kapag sumuko ng kalaban. Piliin niyo lang mabuti ang pagkakasunod-sunod ng ilalaban niyo sa amin. Dahil sa batas ng nakalalabang, 3 panalo lang ang kailangan niyo at padadaanin na namin kayo. Simple lang naman ang patakaran, hindi ba? Yang batas ng nakakalamang na naman. Okay yan, mas maganda nga yung diretsahan. Pero ang tunay na layunin ng mismong laban, hindi ganun kasimple. Mababawasan ang sentensya ng bawat bilanggo ng 1 taon. Para
para sa bawat oras na maantala nila ang pag-alis nyo sa lugar na ito. Sa makatuwid, ang tuloy na layunin nila ay patagalin ang pamamalagi ninyo rito. Naintindihan ko na. Dahil may time limit tayong 72 hours lang upang makapunta tayo sa pinakamababang palapag ng touring ito. Napakahalaga ng oras para sa atin at yun ang dapat nating ipaglaban. Simulan na natin. Ako ang unang haharap sa inyo, kaya piliin niyo na ang ilalaban niyo sa akin. Ano na ngayon? Sino gusto niyo maunang lumaban sa atin? Sabi nila pwede daw lumaban sa anumang paraan, walang bawal. Mahirap mamili ng itatapat kung hindi natin alam ang kakayahan nila. Malaking sugal nga yun kung wala kang alam. Pero wala tayong magagawa. Kung gano'n, sige, ako ang... Hindi, ako na mauna. Ginong Tomba? Ako na ang magsasakripisyo para makita natin kung anong balak nilang gawin. Sabihin na lang natin bumabawi ako sa mali ko kanina. Sandali, sigurado ka ba? Oo, isa pa wala kang tiwala sa akin. Mas mabuti na lumaban na ako ngayon para magkaalaman na. Kaysa naman ako lumaban para sa inyo kung sakali magkaroon ng tabla at ako ang magiging tiebreaker. Mas gusto niyo ba yun? Kung sa bagay may punto ka doon. Kaya, ako na unang lalaban. Talaga bang seryoso ka? Talaga nabigla ako dun ha. Hindi ko akalain gagawin to ni Tomba. Oo nga, wala sa ugali niyang magpakabayani. Sana maging okay lang, sige noong Tomba. Ngayon naman, magkaayos tayo sa paraan ng pakikipaglaban. Kung payag ka, ang gusto ko deathmatch ang mangyari. Isang deathmatch? Sobra naman. Kailangan bang hanggang may mamatay? Masama ito. Dapat hindi siya pumayag sa ganong kondisyon. Sangayin ka ba? Kung yun ang gusto mo, sige, payag ako! Deathmatch! Ah, baliw ba siya? Pinahanga mo ako. Matapang ka! Kaya ba niya? Magaling! Tama na! Wag! Sumuna ko! Ha? Anyari? Baka naman biglang sumakit yung tiyan niya. Ano sa tingin niyo? Hindi rin. Tingin ko talagang naduwag siya. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Ang bata ka rin, panalo ka na basta sumuko ka sa laban, hindi ba? Sumuna ako! Talo na ako! Komedyante ka pala, kung yan ang gusto mo. Sige, panalo na ako. Ipinapaalala ko lang sa inyo na kapag nanalo kami ng 2 beses pa, talo na kayo. Ibig sabihin kapag nangyari yun, hindi kayo pwedeng umatras o sumulong. Kailangan yung pumirme sa lugar na to hanggang maubos ang natitira sa 72 oras ninyo at matapos ang hunter exam. Sana nga yun ang mangyari para mabawasan ang sintensya namin na mahigit 70 taon. Pasensya na, napilitin ako umatras. Hindi ko inasahan na mas nakakatakot pala siya ng malapitan. Traitor ka! Tama palang pagkakilala ko sa'yo. Isa kang walang kwentang nilalang na mas masahol pa sa basura. Wala kang ibang alam gawin kundi manira. Ngayon mo lang nalaman yun? Grabe, ang hina naman ng utak mo. Taon-taon yun lang ang habol ko at hindi na ako magbabago. Ano? Ulitin mo nga. Ang hunter exams, wala akong pakialam dito. Hindi rin ako interesado makapasa. Libangan ko lang to, kaya ako lang dito. Libangan? Tama. Yun naman ang totoong silbi ng hunter exams, hindi ba? Ang durugin ng mga ambisyon ng mga delisyonal na tulad ninyo. Ang makita mawalang kayo ng pag-asa at gumuha ang mga pangarap nyo. Yun ang nagbibigay tuwa sa akin. Lalo na't kung ako mismo sumisira doon. Walang kapatayan kasi ang nararamdaman ko. At dito ko lang yung nakakamtan sa hunter exams. Alam nyo, wala na akong balak maging hunter at hindi ko pangarap makapasa. Salamat sa tulad nyo, naliw ako ng gusto ngayong taon. Kaya kontento na ako, hindi ko na problema yun kung bumagsak kayo. Walang iya ka! Ano yan, Leorio? Kasi naman eh. Ganyan nga mismo ang gusto nilang mangyari sa atin. Ang mag-away-away tayo. Pero alam nyo, ang pakay talaga niya ay ubusin ang oras natin, di ba? Kung ganun, tama lang yung ginawa nitong si Manong. Ha? Yung nakalaban mo, malamang isa siyang dating sundalo o mersenaryo. Kung nilabanan mo siya, siguradong una niyang dinurog ang lalamunan mo. Nang sa ganun, hindi ka na pwedeng magsalita at sumuko. Tapos malamang dinahandahan niyang pagpapahirap sa'yo hanggang maubos ang mahigit 70 oras. Siyempre, isa-isa dahilan kung ba't ako sumuko. Bakit bigla ka namutla? Nakakapanghinayang at naudot ang plano ko. Unti-untiin ko pa naman sana ang pagpapahirap sa kanya hanggang maubos ang natitirang oras nila. Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala. Lalawang panalo na lang ang kailangan natin at talo na sila, tama ba yon? Sa ngayon, kailangan natin ng 3 panalo sa 4 na natitirang laban para makalusot tayo dito. Okay, sino nang susunod? Ako! Ako naman ang lalaban! Sigurado ka ba? Oh!
Okay lang yan. Hindi naman mukhang kalakasan ang makakalaban mo. Kahit na, huwag ka pa rin magiging kampante. Kahit patpatin shot mo ka mahina, tandaan mo, Gon, kriminal pa rin yan. Oo, alam ko yun. Unang laban pa lang at nalagay na sa alanganin ng grupo nila Gon dahil sa ginawa ni Tomba. Ngayon, si Gon naman ang lalaban. Pero ano naman kaya ang binabalak gawin ng kalaban niyang si Setukan? At manalo kaya si Gon sa kanya? Ang bilang ng mga aplikante nung magsimula ang ikatlong bahagi ng exams ay 4 na po at nabawasan na yun ng isa. 39 na lang silang natitira.